Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa inyong susunod na session para sa inyong araling panlipunan sa ikalimang baitang, sa inyong ikatatlo at huling module para sa grading na ito. Sa pagsisimula, yuko natin ang ating mga ulo para sa panalangin. Ama naming banal, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa magandang araw na ibinigay niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa magandang pangangatawan at lusog na pangangatawan. Tinataglay ng bawat isa sa amin. Sa aming pagsisimula, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, ang aming hinihiling na sumasamin ng sa gayon ng aming pag-uusap, ang aming talakayan ay maging makabuluhan at ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng bagong kaalaman. Maraming salamat po sa pagsagot sa lahat ng aming ibinadalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa muli, magandang araw. Sa ngayon ay pag-usapan natin ang inyong module sa Araling Panlipunan. Okay? Kunin nyo na ang inyong module sa Araling Panlipunan nang sa gayon ay mapag-usapan natin ito. Okay? Huwag din kalimutan na dalhin ang inyong mga Biblia. Narito, ibabahagi ko na sa inyo ang aking slide. So, kung titingnan nyo, ito ang makikita nyo sa unang bahagi sa inyong module sa Araling Panlipunan sa ikalimang baita. Okay. Pareho pa rin ang ating learning design na gagamitin na ginagamit ay ang crown. Okay, so babasahin ko. Narito ang pangalan. Dito sa pangalan ay isulat nyo ang inyong pangalan, your name. Baitang ang grade nyo. Okay? Ito ay Araling Panlipunan para sa ikalimang baita. Okay. So, ang paksa ay Organisasyong Panlipunan noon at Kultura ng Sinaunang Pilipino. Magsisimula tayo dito sa Captivate Attention. Babasahin ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ikinagagala kong kayo ay makasamang muli sa panibagong yugto ng ating pag-aaral. Kumusta? May naalala pa ba kayo mula sa ating mga nakaraang aralin? Kung meron, gumuhit ng isang bandila sa tabi ng salitang baitang doon sa itaas. Ano daw ang inyong gagawin? Ang gagawin nyo kapag may naalala pa kayo, gumuhit daw kayo ng bandila sa dulong ito. Okay, ng inyong module. Kung manginaalala, kung wala naman, malungkot mag-isipin, ngunit wag na lang. Okay. Ikinatuwa ko na marami ang may naalala pa tungkol sa ating nakaraang aralin. Panibagong module na naman at ako'y nananalangin na sana'y ang bawat isa sa inyo ay isa sa puso ang anumang matutunan nyo upang lalo nating mapayaman ang kultura ng Pilipino sa ating sarili nang sa gayon ay may pamahagi natin ito sa iba. Sa pagsisimula, kunin ninyo ang inyong mga Biblia at mas mainam kung ang inyong mga Biblia ay may concordance upang mahanap nyo sa maiksing panahon ang mga kailangan nyong hanapin. Maghanap ng dalawang bersikulo tungkol sa pagkakaisa at pagre-respeto kahit magkaiba man ang paniniwala. Pagkatapos, isulat ang dalawang bersikulo sa ibaba at ipaliwanag bakit yan ang napili mo at ano ang ibig sabihin ng bersikulo. Ano daw? Kailangan nyong maghanap ng dalawang bersikulo. You need to find two verses tungkol sa pagkakaisa at pagre-respeto. Two verses that has to do with unity and respect kahit na magkaiba ang paniniwala, even though you have different beliefs in life. After that one class, isulat nyo ang dalawang bersikulo dito sa ibaba. Kung titingnan nyo, mayroong dalawa dyan. Okay. Dito nyo isulat ang unang bersikulo tungkol sa pagkakaisa at respeto kahit magkaiba ang paniniwala. Pagkatapos nyo isulat ang bersikulo dito nyo naman ipaliwanag kung paano nyo naintindihan ang bersikulong binasa. Okay. Yun din ang gagawin dito. Dito din isusulat ang ikalawang bersikulong nakita mo tungkol sa pagkakaisa at pagrespeto kahit magkaiba ang paniniwala
At dito mo isulat ang ibig nitong sabihin or paano mo ito naintindihan. At dito, bakit ang dalawang bersikulo ang napili? Ipaliwanag mo, bakit of all the verses, ang dami-daming verse ng Bible, bakit yung dalawang yun ang napili mo? Okay? Yun ang nakasaad sa unang bahagi ng inyong module sa Araling Panlipunan. Yun yung Captivate Attention. Yun yung devotional part ng aralin natin ito. Sa pangalawang pahina naman, class, o sa ikalawang dahon, makikita nyo ang icon na ito sa muli at makasasaad dyan ang bilang gabay sa ating pag-aaral sa linggong ito, basahin ang mga layunin na nakasulat sa ibaba. Ito ang ating most essential learning competency. Ang mga mag-aaral ay nakasulat ng 3 talatang tula na nagsasaad kung paano tayo makatulong sa ating bansa at pamayanan. Meaning, you can write a poem with 3 stanza about how you can help our nation or our community. Okay? 3 stanza na tula na nakasaad doon sa tula kung paano tayo makatutulong sa ating bansa at sa komunidad. Next, nasusuri ang socio-cultural o cultural at political na pamumuhay ng mga Pilipino. Natatalakay ang paglaganap ng Islam sa Pilipinas. At pangatlo, napahalagahan ang kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Asyano sa pagkakabuo at pagkakakilanlang Pilipino. Yun yung ating mga kailangang matutunan at kailangang magawa sa pagtatapos ng module na ito. Para sa inyong paunang gawain, magtanong sa inyong mga magulang kung sino ang mga pinuno ng inyong pamayanan at ano ang kanilang tungkuling ginagampanan bilang isang pinuno. Simulan nyo sa alkalde, punong barangay, konsihal, purok leader, or either tanod. Okay. Magtanong, meaning go to your mom and dad. Pagkatapos, magtanong kayo, sino ba ang ating purok chairman? Sino ba ang ating barangay captain dito? Sino ba ang konsihal dito? Pagkatapos, tanongin nyo rin kung ano ang ginagawa nila sa inyong komunidad. Ano ba ang tungkulin ng isang barangay captain? Ano ba ang tungkulin ng isang pinuno? At yan ay isulat nyo dito sa table na makikita mo. Mayroon ditong 1, 2, 3, 4, 5. Ibig sabihin 5 mga opisyales tulad ng barangay captain, konsihal, mayor, at ilagay nyo dito kung ano ang tungkuling ginagampanan nila ayon sa inyong mga magulang. Sana ay naintindihan ang puntong iyan. Next, sa bandang dulo, makikita nyo may tanong. Sa tingin mo, mahalaga ba ang tungkuling kanilang ginagampanan? Bakit? Is the position na kanilang ginagampanan is important? Bakit? Why? Dito nyo isulat yan. Mahalaga ba? Next, sa susunod na pahina, nandito na yung reason out. Dito nakapaloob ang ating topic. Ang diskusyon ay narito sa bahaging ito ng inyong module. So, babasahin ko. Noong nakaraang module, ating napag-aralan ang pinagmulan ng tao, ang iba't ibang uri ng hanap buhay at pakipagkalakalan na ginawa ng ating mga ninuno noong unang panahon. Sa module naman ito ay ating tatalakayin ang organisasyong panlipunan at iba't ibang kultura ng ating mga ninuno. Yun yung pag-usapan natin. Now, uunahin natin ang barangay. Okay. Nakatira kayo sa barangay, di ba? Okay. Kahit sabihin nyo, nasa city ako ma'am nakatira, yes. Ngunit kahit nasa city ka, alam kung ikaw ay member ng isang komunidad, ng isang barangay. Okay. Ang barangay, ang kanilang pampamayanang organisasyon. Ito ang kanilang munting kaharian. Noong unang panahon pa man, class, ay mayroon ng barangay. At ito ang kanilang munting kaharian. Ang salitang barangay ay hango sa salitang balangay.
Ibig sabihin, ang balangay ay isang uri ng sasakyang pandagat. Huwag niyang kalimutan. Ang salitang barangay na hanggang ngayon ay ginagamit natin ay mula or hango sa salitang balangay na kung saan itong balangay class ay isang uri ng sasakyang pandagat. Next, pinamunuan ng dato, raha, gat, ulakan ang isang barangay. Again, uulitin ko, sino ang namuno? Ang namuno sa barangay noong unang panahon ay tinatawag na dato, raha, gat, ulakan. Noong unang panahon, hindi pa tinatawag na kapitan or barangay captain ang pinuno ng barangay. Tinatawag pa ito na dato, raha, gat, or ulakan. Next, binubuo ito ng 30 hanggang 100 na mag-anak. Noong unang panahon, class, ang isang barangay ay mayroon lamang 30 to 100 people, mag-anak, members of the families, okay? 30 hanggang 100 na mag-anak. Ang mga malalaking barangay noon tulad ng Manila, Sulu at Cebu ay may populasyon na tinatayang humigit kumulang na 20,000. Noon class, ang Maynila, ang Sulu, ang Cebu ay tinatawag lang na barangay na may 20,000 members. Next, after sa barangay, mayroon tayo kapangyarihan ng dato. Okay. Kapag ikaw ang pinuno ng isang barangay, kaya kapag ikaw ang dato or pinuno ng isang barangay, ano ba ang iyong kapangyarihan? What are your rights bilang the leader or bilang pinuno ng barangay? Una, taglay ng dato ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang nasasakupan. Meaning, all the rights, the power ay taglay ng dato. Siya ang tagapangasiwa, tagagawa ng mga kautusan at batas, tagahatol at pinuno ng mandirigma. Hambal pa sa kanta class na sa kanya na ang lahat. Kapag ikaw ang dato noong unang panahon, meaning ikaw lahat. Ikaw ang tagapangasiwa, you are the leader. Ikaw din naman ang tagagawa ng mga kautusan at batas. Ikaw ang you are the one who will make rules and regulations. Ikaw din ang tagahatol. Ano yung tagahatol? Ikaw. So, ngayon, kung mayroon tayong executive, legislative, and judiciary as the branches of the government, noon, lahat yan nasa under yan sa dato, which is the head ng barangay. Ngayon, of course, iba-iba na yan. Next, kapag namatay ang dato class, ang posisyon ng pagkadato ay minana ng kanyang pinakamatandang anak na lalaki. Again, for example, si dato napatay. Sino ang papalit sa kanya bilang bagong dato? Of course, ang papalit sa kanya ay ang kanyang anak or kanyang pinakamatandang anak na lalaki. Automatic, napatay si dato, ang pinakagulang niya nga bata nga lalaki, amo ang mupuli pagkadato. Kung walang anak na lalaki, ang anak na babae ang magmamana. Kapag walang anak ang dato, ang mga tao sa barangay ay pipili ng bagong dato. Ganun lang yon. Once na mamatay si dato, ang papalit sa kanya automatic ay ang kanyang pinakamatandang anak na lalaki. For example, walang anak na lalaki si dato. Ang papalit ay ang anak na babae. Ngunit ano ang mangyayari kapag si dato wala talagang anak? No child at all. Of course, kapag ganyan ang sitwasyon, ang mangyayari, yung mga tao sa barangay, sila yung pipili ng bagong dato. Next, maaring maging dato ang isang ordinaryong tao kung siya ang mapipili ng mga tao sa barangay bilang pinakamatanda, pinakamatalino, pinakamalakas na mandirigma, pinakamayaman, at may pinakamatatag na loob o pinakamagaling na leader. Kahit noon class, ang ating mga ninuno ay mahilig talaga sa pinaka. Kapag ikaw ng pinaka-the best, tingnan nyo nga,
pinakamatanda, pinakamatalino, meaning almost perfect, di ba? Kung titignan nyo. Hindi ka basta-bastang maging dato kung wala ka lang. Kailangan may natatangi kang galing. Kung hindi ka man, kailangan lahat ng nabanggit ay makikita nila sa iyo bago sila magdesisyon na ikaw ang mapipili nilang dato. Ikaw ay pinakamatanda, pinakamatalino, you're bright, pinakamalakas, you're very good in battles, you are rich, at of course, you are courageous as a good leader. Next, ang impluwensya at kapangyarihan ng dato ay nagmumula sa dami ng kanyang tagasunod, alipin, at kayamanan. Doon nasusukat ang, ang kanyang kapangyarihan or ang impluwensya niya. Kapag ikaw ay marami kang alipin, ibig sabihin, malakas ka, mayaman ka, o kaya malawak ang iyong impluwensya. Yun yung tungkulin ng dato, ay kapangyarihan ng dato. Amo to iyang mga power. Okay? Next, tungkulin ng dato. Ano ang kanyang mga dapat gawin? Ano ang kanyang tungkulin? Bilang isang dato, tungkulin niyang panatilihin ang kapayapaan at kaayusan ng kanyang pamayanan. Of course, kapag ikaw ang leader, one of your responsibility is to maintain peace and order within your community, within your place or your nasasakupan mo. Dapat na ay peace and order. Yun talagang pinakaunang tungkulin ng isang dato. Pangalawa, ipagtanggol ang nasasakupan laban sa mga kaaway. Of course, noong unang panahon ng class, mahilig sila sa mga digma-digma na gamit-gamit yung mga itak. Dapat kailangan bilang isang dato, isa yan sa mga responsibilidad or tungkulin mo that you are going to protect. Okay, na ipagtanggol at protektahan mo ang iyong nasasakupan. Next, pangalagaan ng bawat mamamayan. Tutulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Of course, you need to help to those who are sick and especially to those who are in needs as the leader of the community. Next, magbigay ng payo sa mga humihingi nito. Ano daw yon? Kailangan magbigay ng payo or advice sa iyong nasasakupan, especially doon sa mga nag-ask talaga ng advice sa anumang mga problema ang kanilang kinakaharap at mamuno ng makatarungan at naayon sa matatandang kaugalian at mga batas. And of course, it is your responsibility to do your job properly. Okay? Dapat naaayon sa kaugalian at ng batas. Yun yung tungkulin at kapangyarihan ng dato. Now, pupunta naman tayo sa sultanato or pamahalaang sultanato. Kung mayroong barangay, mayroon ding sultanato. Ano bang kaibahan ng dalawang yan? Tingnan natin maya-maya. Sultanato ang tawag sa organisasyong ipinikalala ng mga Muslim sa ating mga ninuno. Di tulad ng barangay na magkakamag-anak ang lahat ng sultanato, maaaring hindi magkakaanak sa sultanato, maaaring hindi magkakamag-anak ang lahat. Of course, sabi ko nga, sa barangay kapag namatay ang dato, sinong papalit? Of course, ang kaniyang anak. Meaning, lahat ng mga namumuno o mamumuno sa sultanato is mula sa iisang angkan or magkakamag-anak sila lahat. Ngunit sa sultanato naman, class, hindi or maaaring hindi magkakamag-anak ang lahat. Okay. Next. Ito ay may sistemang binubuo ng 10 hanggang 12 nayon. Mayroon silang si Syed Abu Bakar ang nagtatag ng unang sultanato sa Sulu noong 1450. Sino daw ang nagtatag ng unang sultanato? It's si Syed Abu Bakar. Ang sumunod na itatag ay ang sultanato ng Maguindanao na itinatag ni Sharif Muhammad Kabungsuan. Okay. Sino ang unang nagdala? It's si Abu Bakar na
Unang sultanato ay sa Sulu. Pangalawa namang sultanato na itatag ay ang sa Maguindanao na kung saan ang nagtatag ay si Sharif Muhammad Kabungsuan. Okay? Next, ang sultan. Okay, narito ang sultan. Ano ang kanyang tungkulin? Sultan ang tawag sa pinuno ng sultanato. Again, sa sultanato, ang tawag ng pinuno ay sultan. Sa barangay, anong tawag? Dato, Raha, Lakan. Okay, yun yung kaibahan. Ang pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa buong sultanato ang nahihirang na sultan. If you are rich, if you are strong, you will be the sultan sa sultanato. Maliban sa tungkuling pampolitika, kailangan din niyang pangalagaan ang pananampalataya ng Islam. Hindi lang kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang isang sultanato, kailangan din niyang gampanan ang kanilang pananampalataya sa Islam, which is their spiritual aspect sa mga Muslim. So, narito tayo sa ang mga katulong ng sultan. Okay, sino ang katulong ng sultan sa kanyang pamamahala? Una is ang Ruma Bichara. Ang Ruma Bichara ay ang tagapayo ng sultan, meaning siya ang advisor ni sultan na tumutulong sa kanyang pamamahala. Ang mga miyembro ng Ruma Bichara ay binubuo ng mga maimpluwensyang dato sa sultanato. Pinapasyahan sa Ruma Bichara ang mga bagay na may kinalaman sa batas, pangangalakal, pananalapi at pananampalataya. Ang kanilang mga batas ay batay sa Quran, ang banal na aklat ng mga Muslim. Kapag ang mga Kristiyano, mayroon tayong Biblia, yun yung banal na aklat natin. Ngunit sa mga Muslim, ang kanilang banal na aklat ay tinatawag nila na Quran. Okay. Tumutulong din sa sultan ang number 1, una, Raha Munda. Sino yung Raha Munda? Si Raha Munda ay ang tagapagmana ng sultan. Kahit nandyan pa ang sultan na namumuno, ang Raha Munda na siyang tagapagmana ng sultan ay nandun na rin, nag-o-observe kung ano ang ginagawa ng sultan. Next, Dayang. Ang Dayang ay ang asawa ng sultan, wazir, pinunong ministro, Dato Ladja Laut, ito yung ministrong pandagat, Dato Maharada Laida, ito ang ministro ng adwana, Kali, ito yung hukom na itinuturing na pinakabihasa sa Quran or Sharia o batas ng mga Muslim. Ito yung mga tao na tumutulong sa pamamahala ng isang sultanato. Sila yung mga katulong ng sultan sa pamamahala ng isang sultanato. Again, Raha Munda, yung tagapagmana ng sultan, Dayang, asawa ng sultan, wazir, punong ministro, Dato Ladja Laut, ministro ng pandagat, Dato Maharada Laida, ministro ng adwana, Kali, ito yung hukom na itinuturing na pinakabihasa sa Quran o Sharia o batas ng mga Muslim. Sila yung mga kaagapay ng sultan sa pamumuno ng isang sultanato. Now, ipagpatuloy natin. Ang antas ng katayuan sa lipunan noong unang panahon. Okay, narito yan. Ang angka ng dato o mga maginoo. Okay, kapag ikaw ang leader, okay, narito yon. Ang angka ng dato, meaning ang mga parinte, your relatives. Okay, the relatives of the dato o mga tinatawag sila ng mga maginoo. Sila ang pinakamataas na antas ng katayuan na lipunan. Meaning, sila ang nasa upper class. Ang mga angkan, mga relatives ng dato, the family of the dato, sila yon. Sila ay mayayaman, iginagalang ng mga pinuno sa buong barangay kabilang na ang kanilang angkan. Gat, ulakan, at ang mga babae naman ay dayang o dayang-dayang. Okay. Kapag ikaw ay kasi ng dato, ikaw ay anak ng dato, kayo ay mayayaman, ang tawag sa mga kalalaikihan ay gat-ulakan, at ang mga babae naman ay tinatawag na dayang o dayang-dayang.
Panginoon ang tawag ng isang miyembro kung siya ay nagmamay-ari ng maraming bahay, bangka at alipin. For example, marami akong bangka, marami akong bahay, marami akong alipin. Ang tawag sa akin ay Panginoon. Okay? Ganyan nila i-address or yun yung tawag nila sa mga mayayamang tao. Panginoon. Okay, tatawagin, mayaman ako, marami akong bangka, marami akong bahay. Tatawagin ako ng mga alipin. Panginoon, maaari po bang ganon? I-address kanila or tatawagin kanila bilang Panginoon. Puon ang tawag sa kanilang pinaka-pinuno. Kung may Panginoon, mayroon ding puon. Next, pangalawa, ay ang maharlika. Ano yung pinakauna? Ang pinakauna or nasa pinakamataas na antas or katayuan sa antas ng lipunan ay ang mga maginoo or ang dato. Pangalawa ay ang maharlika. Okay. Ang maharlika, sila ang ikalawa at panggitnang antas ng katayuan sa lipunan. Kinabibilangan ng mga karaniwang tao na bumubuo sa barangay. Tinatawag din silang mahadlika at timawa sa ibang bahagi ng bansa. Ipinanganak silang malaya. Kabilang sa mga tagapagtanggol ng dato sultan at mga ngalakal. May tungkuling samahan ang dato sa pakipagdigma, paglalakbay, paggawa ng bahay, pagsasaka, pagsasagwa ng mga bangka at mga gawaing pampamayanan. Hindi nagbabayad ng buwis at may karapatang mamili ng sariling hanap buhay. Nakapag-aari ng lupa at may karapatang mamili ng dato na kanyang paglingkuran. Okay. Ang mga maharlika class sila yung nasa middle, yung panggitna. Ang kagandahan ni maharlika, they are the free men. Okay. Tinatawag sila sa ibang bahagi ng bansa na timawa, mahadlika or maharlika. Pariho lang yan sila. Sila ay, kaya nga freeman sila, of course, much privilege sila. Hindi man sila gaanong kayaman, ngunit mayroon silang karapatang mamili kung sinong dato ang kanyang paglingkuran. Okay, but na siya rights to choose. At maaari din siya maaari siyang magkaroon ng kanyang sariling hanap buhay. He can choose, she can choose whatever livelihood she want to. At hindi siya nagbabayad ng buwis. Ang tungkulin nila ay to be with the dato. Okay. Kailangan nilang samahan ang dato kung saan pupunta ang dato. Kung ang dato ay gustong maglakbay, magsagwan, ano pang gustong gawin ng dato, ang gagawin ng maharlika, sila yung sasama sa dato. Okay. Mahadlika, maharlika, or timawa. Or sila yung nasa panggitnang uri ng lipunan. Next is ang alipin. Ang alipin, sila yung nasa pinakamababang pangkat sa lipunan. Ang salitang alipin ay may kahulugan na alaga. Again, ano ang kahulugan ng salitang alipin? Ito ay alaga at kalaunan nagiging alila. Okay. Daw pag sinabing alaga, daw mas okay pa. Pag sinabing alila, alipin na talaga. Right? At first, ang alipin ay alaga pa. Kalaunan, naging alila. Okay. Bakit ba naging alipin ang isang tao? Okay. Nagiging alipin ang isang mamamayan kapag siya ay una, ipinanganak sa magulang na alipin. Kapag ikaw ay anak ng dalawang alipin, automatic alipin ka rin. Okay. Pangalawa, magiging alipin ka kapag nabihag ka sa digmaan. Ano ba yung nabihag? For example, nakipagdigma yung dato at nasupil nila yung kabila. Kapag ikaw ay nabihag nila from that tribe, automatic pagdating ikaw ay isang alipin. Next, pangatlo, ipinambayad ka ng utang. Noon kasi unang panahon plus pwedeng magbayad ng utang. Like for example, nagkakautang ka sa akin, ang ibayad ay isang alipin. Ipapalipin ka upang mabayaran yung utang. Pag ikaw ay ginamit na pambayad ng utang, automatic magiging alipin ka. Next,
nabili at naparusahan sa nagawang kasalanan. Bininta ka or either mayroon kang kasalanan at ang nangyari ay ginawa kang alipin. Okay, yun yung pinakamababang uri ng antas ng lipun. Sa mga Tagalog, dalawa ang uri ng alipin. Ito yung aliping na mamahay at aliping sa gigilid. Ano ba ang kaibahan ng dalawang ito? Sisimula tayo sa aliping na mamahay. Kahit na alipin yan, class, may kaibahan pa rin. Although pareho silang alipin, ngunit may privilege pa rin yung iba. Okay. Una ay ang aliping na mamahay. Si aliping na mamahay, class, mas nakakataas siya kaysa sa aliping sa gigilid. Meaning, luwi-luwi na gid si aliping sa gigilid. Okay? Si aliping na mamahay may karapatang pumili ng kanyang mapapangasawa. Hindi maaaring ipagbili. Maaaring maninirahan sa sariling bahay, maaaring magkaroon ng ari-arian, maliban sa lupang kinatitirikan ng kanyang bahay at binabayaran sa kanyang paglilingkod. Much privilege pa si aliping na mamahay. Try to think of it. Kahit na alipin siya, pero he can choose who he wants or she wants to marry. Makapili siya kung sinong gusto niyang maging asawa. Di siya pwede nga ibaligya sa iyaha nga amo. Pwede siya nga magpuyo sa iyaha nga own nga house. At maari din siya magkaroon ng mga ari-arian other sa iyaha, sa gipatindugan sa iyang nga balay, at mayroon siyang sahod. Binabayaran siya sa kanyang pag-work or sa kanyang paglilingkod sa kanyang Panginoon or puon. Okay? Samantalang si aliping sa gigilid naman, class, ano ang aliping sa gigilid? Si aliping sa gigilid naman ay hindi siya malaya. Wala siyang sariling tirahan, walang pag-aari, maaring ipagbili ng kanyang amo, nakatira sa tahanan ng kanyang amo, naglilingkod siya ng walang bayad, at hindi maaring mag-asawa ng walang pahintulot ng kanyang amo. Ganoon ang kanyang kapalaran. Diba? Kung titignan nyo, daw kaluluoy na gid siya. Okay, pagid si aliping na mamahay. Kasi maari pa siyang, mayroon pa siyang a little freedom. But itong si aliping sa gigilid, wala talaga. Para lang siyang things. Hindi siya malaya. Wala siyang house. Wala siyang mga bagay-bagay na pwedeng maging kanya. Pwede siya ibenta ng kanyang amo at wala siyang sariling bahay. She lives sa bahay ng kanyang amo at wala siyang bayad sa kanyang ginagawa at hindi siya pwedeng mag-minyo or makapag-asawa without the permission ng kanyang amo. Ganyan yung buhay ni aliping na mamahay. Okay, ulitin natin. Ano ang pinakamakapangyarihan ay ang mga angka ng dato o maginoo. Pangalawa, ang mga maharlika o mahadlika. Next, ang alipin. Mayroon tayong dalawang uri ng alipin. Ang aliping sa gigilid at ang aliping na mamahay. Si aliping na mamahay ay mayroon siyang sariling bahay. Mayroon siyang karapatang pumili ng kanyang magiging asawa. Mayroon siyang sweldo sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang paglilingkod, at maaari siyang magkaroon ng ari-arian. Samantalang, si aliping sa gigilid naman ay wala talaga. Hindi siya mayaman, wala siyang tirahan, pwede siyang ipagbili, wala siyang bayad sa kanyang mga ginagawang trabaho, at hindi siya pwedeng mag-asawa ng walang pahintulot ng kanyang amo. Okay. Next, ipagpatuloy natin. Maaring maging malaya ang isang alipin kung siya ay, okay, paano ba makalaya sa pagiging alipin? Magiging malaya lamang ang isang alipin kung siya ay una, palayain ng kanyang amo. For example, sabi ng amo, okay na, I will let you free. Kapag pinalaya ka ng iyong amo, okay na, hindi ka na magiging alipin. Next, pangalawa, makapagbayad ng karampatang halaga sa kanyang Panginoon. If you can pay
mabayaran mo siya kung magkano ang gusto niya, then maaari ka nang maging malaya. Next, pangatlo, makapag-asawa ng isang kabilang sa mas mataas na antas ng lipunan. Halimbawa, isa akong alipin, okay? At pakakasalan ako ng isang maharlika or either isang dato. Once na nakapag-asawa ako ng isang maharlika o isang dato, hindi na ako isang alipin. Okay, kapag nakapag-asawa siya ng nasa mas mataas na antas, ma-free na siya sa kanyang pagiging alipin. And last, makapagpakita ng kabayanihan sa digmaan. Oo. For example, may isang digmaang nagaganap at ikaw ang naging hero na ipamalas mo ang iyong katapangan. O kung hindi ba, naligtas mo ang iyong Panginoon. Mga heroic deeds, so yung mga kabayanihan na sinasabi. Kapag nagawa mo yun, ay maaari ka nilang ipalaya sa pagiging alipin. Okay? Alam mo ba, ang kauna-unahang batas ng ating mga ninuno ay pasalita lamang. Ang batas ay ginagawa ng kanilang dato sa tulong ng mga tagapayo at pinagtitibay ng mga matatanda at marurunong sa barangay. Kapag ito ay napagtibay, pinapahayag ito sa buong barangay sa pamagitan ng umalahukan o tagasigaw. Of course, before, ang kanilang mga rules and regulations, paano lang, pasalita, hambal-hambal lang tanan. Okay, paano nila ito ginagawa? Of course, nagpupulong si Dato kasama ang kanyang tagapayo. Kapag sila ay nag-agree na yun ang kanilang batas, ano ang ginagawa? Ano ang ginagawa? Mayroon silang tagasigaw. Mayroon din tagasigaw. Ang ginawa ng tagasigaw ay maglalakad siya sa buong barangay at isisigaw niya yung bagong nabuong mga batas. Diba? Try to think of it. Karon isang click na lang na sa Facebook o sa mga ano. But before, mayroon talagang umalahukan o tagasigaw na siya yung mag-syagit-syagit sa guwa sa dalan so that upang malaman ng mga tao sa nasabing barangay ang bagong ipatupad na batas. Okay, yun yung una. Now, pupunta tayo sa unang pagsasanay. Letter A. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap tungkol sa organisasyon ng ating mga ninuno. At kung mali ito, palitan ang salitang may salungguhit upang magiging tama. Ano daw yon? Isulat ang tama dito sa patlang class kung wasto ang isinasaad sa pangungusap. If it is right, right, tama. Kung mali ito, palitan ang salitang may salungguhit upang maging tama. If you think that the statement is wrong, you are going to change the underlined words to make the statement right. I hope malinaw. Tama ang isulat dito kapag tama ang statement at change the underlined words if you think that the statement is wrong to make the statement right. Okay, halimbawa number 1. Ang barangay ng ating mga ninuno ay sumasakop sa buong bansa. Kung sa tingin mo tama, right, tama here. Okay, ganun lang yon. Kung sa tingin mo naman mali, you are going to delete this part at change the word so that magiging tama. Okay. Next, number 2. Ang ating mga ninuno ay may organisasyong panlipunan noon pa man. Next, number 3. Ang miyembro ng barangay ay walang relasyon sa isa't isa. Dapat nakinig talaga kayo or dapat basahin nyo ulit kung hindi nyo nakuha ang mga diskusyon kanina. Ang dato ang nagbibigay ng kaparusahan sa mga nagkakasala. Number 5. Ang barangay ay binubuo ng 30 o higit pang mag-anak. Number 6. Ang dato ang pinakamatalino sa barangay. Number 7. Ang barangay ay isang malaking kaharian. Number 8. Ang sultan ang namuno sa barangay. Number 9. May batas na sinusunod ang barangay. Number 10. Ang dato ang tagagawa ng batas. Okay. Ano ang gagawin? Ang gagawin kapag tama, isulat ang tama dito.
Kapag mali, baguhin nyo. Halimbawa, number 10, ang dato ang tagagawa ng batas. Okay. Pag sa tingin nyo, mali yung tagagawa, baguhin nyo. Gawin nyo, sabihin nyo, imbis na tagagawa, siya yung taga-utos. Ang sulat nyo, taga-utos. Kapag sa tingin nyo, mali. Ano yung salita na sa tingin nyo dapat nandyan upang magiging tama ang pahayag. Okay. May batas na sinusunod ang barangay. O kung tama, isulat nyo tama. Kapag hindi, baguhin nyo ang batas. Isulat nyo dito ang bagong salita na gusto nyong ilagay instead sa salitang batas. Mga example lang yun. Okay? Depende yun sa inyo kung paano nyo naintindihan ang ating leksyon. Next, letter B. Isulat ang PB kung ang pahayag ay tungkol sa lipunang barangay. At PS naman kung ito ay tungkol sa lipunang sultanato. Okay. Sultanato is sa mga Muslim, barangay is sa mga Kristiyano o mga ninuno nating hindi Muslim. Okay. PB kung ito ay sa lipunang barangay at PS naman kung ito ay tumutukoy sa panlipunang sultanato. Okay, halimbawa, sentralisado ito. Write PB or PS in the blank. Number 2, ang dato ang namumuno. Number 3, ang sultan ang pinakapinuno. Number 4, may relasyon ang mga kasaki. Number 5, binubuo ito ng 10 nayon. Number 6, ang pagkapinuno ay namamana. Number 7, ang mga tagapayo may mga tagapayo sa pamamahala. Okay, kayo na ang bahalang magbabalik doon sa ating diskusyon. Kung sa tingin nyo ito ay pambarangay, isulat nyo ang PB. Kung sa tingin nyo ito ay pang-sultanato, isulat nyo ang PS. Mayroon kayong 10 item para dyan. Okay, sa letter C. Sa letter C, sabi dito, punan ang chart ng mga antas ng tao noon. Okay. I-complete ninyo. Dato Maginoo. Ano ang kanilang karapatan? What are the rights? Isulat nyo dito kung ano ang kanilang karapatan. Tungkulin. What are their responsibilities? Okay. Kung hindi man ito nasusulat doon, but it is implied. Okay. Kapag binasa mo kung ano sila, malalaman mo kung ano ang kanilang mga karapatan at tungkulin. Maharlika at Timawa, isulat nyo dito ang kanilang mga karapatan or the rights at tungkulin ang kanilang mga responsibility. Sa pangatlo naman, mayroon tayong alipin. Una, lagay nyo dito letter A. Ano ang karapatan ng aliping na mamahay? Letter B, ano ang karapatan ng aliping sa gigilid? Next, tungkulin, what are their responsibilities? Ano ang responsibilidad ng aliping na mamahay at responsibilidad ng aliping sa gigilid. Sana maliwanag ang bahaging iyan. Okay, letter D, magpaliwanag. Okay, you're going to explain. Una, paano naging maayos ang ugnayan ng mga tao sa lipunan ng ating mga ninuno? Paano naging maayos ang treatment ng mga tao sa lipunan ng ating mga ninuno? Number 2, paano natutulungan ng barangay at sultanato ang ating mga ninuno sa kanilang pamumuhay? Magbigay ng ebidensya. Kung titingnan mo doon sa ating diskusyon, ano daw yung ginagawa ng dato? Of course, isa na doon ang pagtulong. Kaya, sana mayroon kayong masulat dito ng mga ebidensya. Okay? Maari basahing mabuti ang diskusyon, ang lecture at sure doon nyo makukuha ang mga sagot. At ipaliwanag nyo ito gamit ang inyong sariling mga salita. Number 3, mahalaga ba ang pagkakaroon ng batas? Is it important to have rules? Mahalaga ba ang pagkakaroon ng batas sa kaayusang panlipunan? Bakit? Is it important to have rules in our community? Why? Sulat nyo dito. Next, ipagpatuloy natin. Pupunta tayo sa
kultura ng sinaunang Pilipino. What are their cultures? Okay. Mga sinaunang paniniwala, what are their beliefs? Ano ba ang sino ang kanilang pinaniniwalaan? Ang ating mga ninuno ay naniniwala sa kataas-taasang nilikha na kinilala nila si Bathalang May Kapal. Okay, kataas-taasang nilikha na kinilala nilang Bathalang May Kapal. Naniniwala sila si Bathala ang may likha ng lahat ng bagay sa mundo. Laon o Aba naman ang tawag sa kanya ng mga Bisaya. Okay. Even before class, noon pa man, they believe already that there is Bathala, Bathalang May Kapal, or kataas-taasang nilikha who is the most powerful. Yun na yung Panginoon sa kanila. Sa mga Bisaya naman, tinatawag nila itong Laon or Aba. Okay. Ikasi ng mga Zambal, gugurang ng mga Bicolano at kabubuan ng mga Ilocano at Ifugao. Mayroon silang iba't ibang pangalan. Iba't ibang pangalan ang tawag nila sa kanilang pinaniwalaang pinakamakapangyarihan na nandiyan sa kataas-taasan. Marami rin silang pinaniwalaang Diyos. Okay. Hindi lang isa ang kanilang pinaniwalaang Diyos. Marami pa. Okay. Halimbawa dyan ay ang Idyanali, okay, or Diyos ng pagsasaka, Magwayin, Diyos ng kabilang buhay, Sidapa, Diyos ng kamatayan, Mandarangan, Diyos ng digmaan, at Agni, Diyos ng apoy. Okay? Yun yung kanilang mga Diyos-Diyos noon unang panahon. Idyanali, Diyos ng pagsasaka, Magwayin, Diyos ng kanilang buhay, Sidapa, Diyos ng kamatayan, Mandarangan, Diyos ng digmaan, Agni ay ang Diyos ng apoy. Naniniwala rin ang ating mga ninuno sa kabilang daigdig. Okay, or na may buhay sa kabilang daigdig. They believe that there is life after our life here on earth. Naniniwala at sumasamba sila sa mga espiritu ng kanilang namatay na ninuno. Naniniwala rin sila sa mga kahalubelo nila ang mga espiritu sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Yun yung kanilang mga paniniwala noon. But of course, sa atin bilang isang mga Adventist Christian, naniniwala tayo na once na mamatay ang isang tao, patay na talaga yan. Okay? Ngunit noon, as part of the culture ng ating mga ninuno, kapag namatay ang tao, ang espiritu niyan ay kanila pang mahalubelo sa araw-araw. Okay. May mga nagsasabi na paganism o animism ang relihiyon ng ating mga ninuno noong unang panahon dahil sa kanilang paniniwala na ang mga bagay sa kalikasan ay may mga kaluluwa o espiritu. Others believe that paganism and animism are the religion of our ancestors before because they believe that even the environment, the forest, and everything has spirit. May mga kaluluwa yung mga yan. Okay. But that is their beliefs. Yun yung mga paniniwala nila. Okay. Next is paraan ng pagsamba. Nagbigay ng mga alay o sakripisyo ang ating mga ninuno sa kanilang mga anito. Okay. Naghalad-halad man sila, class. Ang mga ito ay sinasabayan nila ng seremonya na pinangunahan ng lalaki o babae na kung tawagin ay mga babaylan. Itong mga babaylan, sila yung nag-lead out sa ilahang sacrifice or sa kanilang mga alay. Sila ay tinatawag na babaylan or kataluna. Sila ang katumbas sa mga pari sa Katoliko ngayon. Sila yung nag-lead out sa mga services na ginagawa nila bilang pag-alay sa kanilang mga anito. Ang mga babaylan ang nangunguna habang ang ating mga ninuno ay nagsasayawan. Okay, meron din silang dances while they give their offerings. At nagkakantahan ng papuri sa kanilang mga anito at Diyos-Diyosan. Ang kanilang mga handog ay mga pagkain, bulaklak, prutas at hayop tulad ng mga baboy, kambing, manok. Pando ang tawag sa ganitong seremonya. Ano daw ang tawag? It's pandok. Okay. Pandok ang tawag sa seremonyang ginagawa. Ang mga ninuno natin ay nagkaroon ng mga give na mga offering sa ilang mga anito. Ito ay tinatawag na
pandot. Okay, ginagawa nila ito noon ng ating mga ninuno. Tinatawag ito na pandot at ang nangunguna ay ang babaylan o katalunan na kung sa panahon natin ngayon, ito ay katumbas ng mga pari sa mga Katoliko. Isinasagawa nila ang pagsamba sa mga yungib. Yungib are cave, burol sa mga gilid ng tahanan. Ang paniniwala ng ating mga ninuno ay nagbabantay sa kanilang mga pamahiin at paniniwala. It's their beliefs that they believe that they believe that yung mga spirito na yun yung nagbabantay sa kanila sa araw-araw. Yun yung kanilang mga paraan ng pagsamba. Ngunit tayo, bilang mga Adventist Christian, of course, hindi tayo naniniwala sa mga bagay-bagay na iyon. Okay, pagpatuloy natin. Sining. Okay. Sining. Mahusay sa sining ang ating mga ninuno. Sila ay dalubhasa sa pag-ukit at paglilok. Ano ba yung pag-ukit? Tinatawag nila yan na sculpture sa English. Okay? Yung mga for example, yung mga kahoy, gagawin nila yung mga mukha at iba pa. Okay, magaling at dalubhasa ang ating mga ninuno sa ganyan. Next, may magandang ukit ang kanilang mga bahay, bangka, instrumentong pagtugtog at iba pang kagamitan. Of course, they are very artistic. Kahit sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga bangka, ay mayroon silang mga magagandang ukit na ginagawa doon. Next, mahusay din ang ating mga ninuno sa paggawa ng kagamitang pandigma. Sila ay gumagawa ng lantaka, kris, at kampihan. Mahusay rin sila sa pagpinta, paintings. Magaling gumawa ng palamuti at kagamitang metal ang ating mga ninunong taga Mindanao. Gumawa rin sila ng mga sari-saring kagamitan yari sa tanso. Tanso is bronze class. Mayroon din sila magandang iba't ibang disenyo. Mayroon nang minahan ng ginto, pilak at copper ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga Espanyol. Yun yung sa sining. Arts, painting, ano pa? Mayroon din silang sculpture, mayroon din silang mga palamuti or muebles. Now, puntahan natin ang musika or music. Okay. Noon pa man, ang ating mga ninuno ay mahilig ng umawit. Okay. Mayroon silang awit na pangheli, kundiman, kumintang, at balitaw. Okay. Isa-isa nating intindihin yan. Yung pagheli, ito yung uyayi o heli. Kalimitan, kapag nakikita nyo ang inyong mga magulang, especially your mom, kapag sila ay nagpapatulog ng mga bata, iba nakikita nyo umaawit sila. Yun yung tinatawag na uyayi o heli. Ito yung awit pampatulog ng bata or ng isang sanggol. Ang kumintang naman, class, ito ay awit pandigma mula Batangas noong 19 taon. Ang kumintang ay nagiging awit ng pag-ibig. Samantalang ang talindaw, ito ay awit pamamangka. Okay, uulitin ko. Uyayi o heli, ito yung awit pampatulog ng bata. Ang kumintang naman, class, ito yung awit pandigma mula Batangas. Ngunit, noong 19 taon, ito ay nagiging awit pag-ibig. Try to look at the changes or the transformation from being awit pangdigma, nagiging awit pag-ibig. At ang huli naman ay ang talindaw na kung saan ito ay awit pamamangka. Sana maliwanag sa inyo ang parteng iyon. Next, gumawa rin sila ng mga instrumentong pangmusika tulad ng makikita nyo sa ibaba. Kung titingnan nyo sa ibaba, mayroon tayo dito iba't ibang uri ng mga instrumentong gawa ng ating mga ninuno. Mayroon akong ginawang halimbawa dito. Mayroon tayong 6 na halimbawa na makikita. Una, ito ang diw-diwas. Okay, ito yun ay gawa sa kahoy. Ito yung dabakan. Ito yung sulibaw. Ito yung kubing. Ito yung duwage. At ito naman ang kudyapi. Ilan lang ito sa maraming instrumentong nagawa ng ating mga ninuno noong
unang panahon. Kung titingnan nyo, talagang napakamalikhain ng mga sinaunang Pilipino. Hanggang ngayon, siguro sa ngayon, ilan na lang ang makikita. Or personally talaga sa akin, class, isa pa lang ang nakikita ko sa mga instrumentong ito. Okay, pagkatapos ng sining, musika, pupunta naman tayo sa panitikan, the literature. Okay? Mayaman sa panitikan ng ating mga ninuno. Dalawa ang uri ito, ang bukang bibig or oral o ang written. Of course, yung mga bukang bibig, yung ipinapasa lang mula sa ating kalululuhan, ipasa sa iyong tatay or nanay, pagkatapos sabihin naman sa inyo. Ang written naman, yung talagang nakadokumento or isinusulat talaga. Isinulat ng ating mga ninuno ang kanilang panitikan sa matandang baybayin. Ang mga halimbawa ng bukang bibig na panitikan ay sabi o kasabihan, salawikain, uyay, uheli, bugtong, pumintang, at talindaw. Yun yung mga halimbawa ng panitikan or literature na pinapasa lang orally. Okay, for example, bugtong. Alam kong marami sa inyo ang mahilig or you enjoyed giving riddles. Okay? Marami sa inyo ang nagustuhan talaga yung bugtong at mga salawikain. Yun yung mga halimbawa ng mga panitikan ng ating mga ninuno na kung saan na ipapasa sa atin orally. Okay. Ang mga nakasulat na panitikan ay yung mga dula. Ano ba yung dula, ma'am? Those are the plays. Mga tula tungkol sa pag-ibig, digmaan, alamat, at bayani. Alam ko marami din sa inyo ay nagbabasa ng mga alamat at tula. Okay? Yun yung halimbawa ng mga panitikan or literature na naipasa as written. Okay? Uulitin ko, sa panitikan, mayroon tayong dalawang uri, ang bukang bibig o oral or ang nakasulat or written. For oral, mayroon tayong halimbawa niyan, yan yung mga salawikain, kasabihan, bugtong, at marami pang iba. Ang mga nakasulat naman, yung talagang nakip talaga documented, yun yung mga dula or mga plays nila noon, mga tula, mga tula tungkol sa pag-ibig, tula tungkol sa digmaan, tula, mga alamat at mga iba-iba pang mga kwento tungkol sa mga bayani noong kanilang kapanahunan. Okay. Next is ang kanilang pagbasa at pagsulat. It's quite challenging. Wala pang alphabet noon. Okay, sa pagbasa at pagsulat, baybayin ang tawag sa alpabeto ng ating mga ninuno. Kung susubukan kaya natin gagamitin ang baybayin ngayon bilang ating alpabeto, makakaya kaya natin? Kung titingnan nyo ang baybayin, personally class sa akin, parang napakahirap. Ngunit noon, yan ang kanilang alpabeto. Mayroong 3 patinig at 14 na katinig. Ano yang 3 patinig at 14 na patinig? Okay, remember that one. Sipul ang tawag sa kanilang panulat. Walang lapis, ang gamit nila ay sipul. Sumulat sila gamit ang dahon ng punong kahoy at saging gamit ang dagta. Ano yung dagta? Dagta is tagok. Okay. Amo na ang dagta, class. Walang ink noon, walang lapis, no ballpen, no paper. What they use is they use the sipol at sumusulat sila sa dahon gamit ang mga tar or tagok. Yun yung gamit nila noon. Kirim ang tawag sa pagsulat ng mga maranaw at jiwi naman ang pagtawag ng pagsulat ng mga tao. So, again, ano ang kanilang alpabeto noon? It's baybayin. Ilan ang patinig? Mayroong 3 patinig at 14 na katinig. Yun yung consonant and vowels nila before class. Next, uri ng tirahan. Ano-ano ba? Mayroon ba silang mansions noon? May concrete houses ba sila noon? Obviously, wala, class. Okay? Ito ang uri ng kanilang tirahan. Mayroon lamang tayong 5 uri ng tirahan. Una is ang silungan. Okay. Ang silungan, class, is one-sided lang yung class, yung bubong. Isang bahagi lang ng bubong. Yun yung silungan.
tirahan sa punong kahoy, yun yung tree house na nandoon sa itaas. Kasi yung mga ninuno natin noon, hindi naman permanente yung bahay nila. Kaya kadalasan, upang maging ligtas sila sa mga wild animals, gumagawa sila ng bahay na nasa itaas ng puno. Next, ang bahay kubo, the traditional one. Next is bahay sa baybay dagat. Yan yung mga bahay na kung titingnan nyo, parang nakalugtang. Ngunit, usually, yung mga nagtatayo ng bahay sa baybay dagat class, yun yung mga ninuno natin na ang kanilang pangunahing hanap buhay ay ang pangingisda. Next ay ang bangkang tirahan. Yung ang kanilang bahay ay nandyan lang din sa bangka nila. Yun na talaga ang bahay nila. Yun yan lang yung iba-ibang uri ng tirahan ng ating mga ninuno. Silungan, usually ang silungan class, makikita nyo yan sa tabi rin ng dagat. Tirahan ng punong kahoy, obviously, nasa kagubatan. Bahay kubo, bahay sa dagat, at bangkang tirahan. Yun yung iba't ibang uri nila na bahay. Next is kagawiang panlipunan. Ano-ano ba ang how they act publicly when they are in the community? How are they? Noong una, walang formal na paralan ang ating mga ninuno. Nagtuturo ang mga ninuno sa pamamagitan ng paano? Sa pamamagitan ng pagkukwento, panitikan, musika, at iba pang sining. Hindi sila formally na mayroon talaga silang curriculum, mayroong subject na dapat tatapusin. No. They learn through stories, music, arts, and literature. Sa maganong paraan nila, natutunan ang mga bagay-bagay sa paligid. Ang mga bata ay sa tahanan nag-aaral para ngayon. Sa new normal natin, nasa bahay kayo. Ang kanilang mga guro ay ang kanilang mga magulang or ang tinatawag na mga agurang o yung mga nakakatanda sa tribo. Sila ay nagtuturo ng pagbasa, pagsulat, pag-awit, pagbilang, pagsamba, mga kaugalian at tamang pagkilos at pakikislamuha sa kapwa. Somewhat like the same as of today, ang kaibahan lamang sa ngayon ay meron talaga tayong mga subject, medium of instruction na sinusunod at dapat tapusin. Noon, more on the basic, how they can survive in the community. Ang mga lalaki class ay tinuturuan sila ng pakikipaglaban, pagsasaka, pangangaso, farming, paglalayag, pangingisda at paghalaga ng hayop. Tinuruan din silang gumawa ng mga kagamitang pandigma tulad ng sibat. We are going to try to observe kung ano yung itinuturo sa kanila. It's more on survival, on how they can survive living in the community that they are in. Wala na diyang, kung makikita, wala diyang mga best IT at ano-ano pa yon. But then, it's all about survival, how they can survive. Next, ang mga batang babae naman class ay tinuturuan ng paghahabi, pananahi, pagluluto, at iba pang gawaing bahay. Tinuruan din sila ng kanilang ina tungkol sa pansariling kalinisan at paghahanda sa pagiging ina. Try to think of it. As young as they are educated how to be a mother someday. Yun yung mga itinuturo sa mga babae, how they can take care of themselves. Okay. Nang lumaon ay nagkaroon na ng formal na paaralan. Ito ay tinatawag na butuan. Yun yung pinakaunang formal na paaralan ng ating mga ninuno. Please do not forget. Ito ay tinatawag na butuan. Ito ay natagpuan sa Panay. It's here in Visayas, makitagpuan ang pinakaunang formal na paaralan ng ating mga ninuno. Itinuro rito ang wikang Sanskrit. Ano ang wikang itinuro? It's Sanskrit. Pinakaunang formal na paaralan, it's butuan. Saan yan natatagpuan? Here in Negros, in Panay. At ang itinuturo ay ang wikang Sanskrit. Pagbasa, pagsulat, aritmetika, at paggamit ng sandata. Itinuturo rin ang pag-aaral ng pagkuha ng anting-anting. At ang pag-aaral ng pagkuha ng anting-anting ay tinatawag na lubos. L-U-B-U-S. Yun yung tawag sa pag-aaral ng pagkuha ng anting-anting. Next ay ang paglalaganap ng Islam. Paano ba lumaganap ang Islam sa Pilipinas?
Napalawak ang relihiyon ng Islam sa Pilipinas nang nakipag-ugnayan at nakipagkalakalan ang ating mga ninuno sa China noong panahon ng Dinastiyang Song at ang unang Arabo na nakarating sa ating bansa. Sumunod ang mga misyonerong Muslim mula sa Malacca, Hahore at Borneo na dumating sa Sulu dala ang Islam. Okay. Si Tuan Mashayka, siya ang unang nagpakilala ng Islam sa ating bansa. Okay, again, si Tuan Mashayka, siya ang unang nagpakilala ng Islam sa ating bansa. Kasi class, noong una pinag-aralan, nagdala ng sultanato sa ating bansa. Ito naman, paano niya ipinakilala ang Islam bilang isang relihiyon ng mga Muslim. At ang nagpakilala ng Islam ay si Tuan Mashayka. Napangasawa niya ang anak na babae ni Raha Sipad ng Patikol sa Buwansa na ngayon ay tinatawag na Hulu. Next, after ni Tuan Mashayka ay sumunod naman ang misyonerong Muslim na nakarating sa ating bansa ay si Sheikh Karimul Makdum noong 1830. Si Simunol, isang isla sa Tawi-Tawi. Kung si Tuan Mashayka sa Hulu, si Sheikh Karimul Makdum naman class ay sa Tawi-Tawi. Dumating sa ating bansa noong 1450 si Abu Bakar, isang misyonerong Muslim at scholar mula Malacca. Napangasawa niya ang magandang anak ni Raha Baginda na si Prinsesa Paremasuli. Itinatag nila ang Sultanato ng Sulu. Okay, yun yung pinag-usapan natin kanina lamang. Dumating sa ating bansa si Sharif Muhammad Kabungsuan na anak ng isang maharlikang Arabo. Pinakasalan niya ang paganong prinsesa na si Putri Tunina at itinatag nila ang Sultanato ng Maguindanao. Yun yung pinakasimula ng relihiyong Islam. Si Tuan Mashayka, sinundan ni Sheikh Karimul Makdum, dumating si Abu Bakar at si Sharif Muhammad Kabungsuan. They are the pioneers. They are the frontliners. Sila yung mga unang nagdala ng Islam sa ating bansa. Remember the four person. Tuan Mashayka, Sheikh Karimul Makdum, Abu Bakar, and Sharif Muhammad Kabungsuan. Next, tingnan natin or pag-aralan natin kung ano-ano ba ang mga paniniwala ng mga Muslim. Ilan lang ito sa paniniwala, hindi ko sinulat lahat. Only few, but very important. Islam ay salitang Arabic na ibig sabihin ay pagsuko. Okay. Islam means pagsuko or dedikasyon kay Allah. Allah ang pangalan ng kanilang Diyos. Pag sinabing Islam, hindi lang yan pangalan, pangalan yan ng kanilang relihiyon. But Islam has a deep meaning, which means pagsuko or dedikasyon kay Allah. Kaya kung titingnan nyo, okay lang sa mga Muslim na mamatay sila as long as they are serving Allah. Kahit na mag-wear pa sila ng mga bomba, as long as para kay Allah, it's okay. Because when you say Islam, from the word itself it's pagsuko, dedikasyon kay Allah. Ganon ka tibay ang kanilang paniniwala. Next, Muslim ang tawag sa mga sumasampalataya sa Islam. Kapag ikaw ay sumasampalataya o kabilang sa Islam, ikaw ay tinatawag na Muslim. Meaning, ibig sabihin, isang taong isinuko ang sarili kay Allah. Kapag ikaw ay Muslim, ibig sabihin, kabilang ka sa Islam, na ibig sabihin, ikaw ay isang taong you give your life already to Allah. And Allah is their Diyos. Si Muhammad ang kinilalang propeta o sugo ng Diyos ng mga Muslim. Siya ay ipinanganak noong 570 CE sa Mecca, sa kanlurang Arabia. Itinatag niya ang Islam. Sinasabing noong bandang 610 CE, naramdaman ni Muhammad ang tawag ng Diyos. Nakita niya ang anghel na si Gabriel at inutusan siyang ipalaganap ang utos at salita ng Diyos. Ang mga utos at salita ng Diyos ay naisulat sa Quran, ang banal na aklat ng mga Muslim. Ibig sabihin, there is a calling. Yun yung sabi ni Muhammad. Mayroon daw calling sa kanya na kung saan nakita niya si Gabriel, yung anghel, at inutusan siya na ipalaganap ang salita ng Diyos. At lahat ng salita ng Diyos ay
ng Diyos nila na si Allah ay isinulat sa Quran. Yun yung ilan sa mga paniniwala ng mga Muslim. So sa mga Muslim class, mayroon silang haligi or haligi ng Islam. Una, ang shahada o pagpapahayag ng paniniwala. Mayroon silang 5 haligi ng katotohanan kung tawagin. Mayroon siyang or haligi ng Islam. Una dito ay ang shahada o pagpapahayag ng paniniwala. Nakasaad dyan sa shahada or pagpapahayag ng paniniwala, walang ibang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ang sugod niya. That's number 1. Na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Si Allah lang talaga ang Diyos at si Muhammad ang kanyang sugod. Number 2, salat o dasal. Ang salat o dasal kailangang 5 ulit na magdarasal sa isang araw na nakaharap sa Kaaba na matatagpuan sa Mecca, ang banal na lungsod ng Islam. Kaya kailangan nilang magdasal 5 times a day, facing to the Mecca. Next, number 3, zakat o pagkawang gawa. Okay. Minsan sa loob ng isang taon, kailangan magbigay ng tulong ang mga Muslim sa mga nangangailangan, tulad ng mga pulobi, sinalanta ng bagyo, lindol, at iba pang sakuna sa mga may sakit, na ulila, naghihikahos. Ito ay itinatalaga sa halagang 2.5% ng kayamanan sa bawat Muslim. Depende yun kung gaano kakayaman, 2.5% ng iyong kayamanan dapat itulong mo yan. Ayon sa Islam, ang kayamanan ay pag-aari ni Allah at ang tao ay itinuturing na katiwala lamang nito, kaya kailangan niyang gamitin ito para sa kapakinabangan ng mamamayan. Muezzin ang nananawagan sa mga Muslim sa oras ng pagdarasal. Kung titingnan nyo, kung may mga radyo kayo noon, naalala ko, meron kaming radyo na kung it's 12, kung tama yung naalala ko, pag 12, meron yung parang awit na ibig sabihin yun na yung hudyat na kailangan na nilang magdasal, yun yung tinatawag na muezzin. Sila yung mga nananawagan na it's time to pray. Bago magdasal, kailangang malinis ang kanilang pananamit at sarili. Hindi pwede na you will go to pray na higo-higo ka pa. You need to clean. Iniiwan sa may pintuan ng moske ang kanilang sapin sa paa. Gibilin ang mga chinilas class sa guwa sa moske. Moske ang tawag sa banal na lugar ng pagsamba. Emam naman ang tawag sa pinuno ng Muslim sa pagsamba. Sabay-sabay ang kanilang pagyuko at pagpapatira pa. Ang mga babae ay nakahiwalay sa mga lalaki. Ganun yung paraan nila ng pagsamba. Moske ang tawag ng kanilang banal na lugar ng pagsamba. Emam ang pinuno ng mga Muslim sa pagsamba. At ang mga babae ay nakahiwalay sa mga lalaki sa panahon ng pagsamba. Next, number 4, ang son o ang pag-aayuno or abstinence sa buwan ng Ramadan. Isang buwan ang pag-aayunin ng mga Muslim kung Ramadan na naaayon sa Islamic lunar calendar. Ito ay sinasagawa upang bakit kailangan mayroong abstinence or mayroong son or pag-aayuno. Letter A, madama ang hirap na dinanas ng mga maralita at maging maawain at matulungin sa kanila. Yun yung purpose nga naa sila'y abstinence. So that ma-feel nila what is the feeling of being poor so that they can develop of being maawain at matulungin sa kanila. Next, maituwid ang landas na tinatahak at mailayo ang sarili sa labis na pagnanasa sa makabundong bagay. Next, makabayad sa mga kasalanan, magbagong espiritual at pisikal, at magunita ng mahalagang pangyayari sa Islam. It's more on self-reflection class. Ang pag-aayuno ay sinisimulan sa pagsikat ng araw at nagtatapos ito sa paglubog ng araw. Ipinagbabawal ang pagkain, pag-inom, paninigarilyo, mga kasayahan at mga paggawa ng mga gawaing mabibigat. Paglubog ng araw ay maaari na nilang gawin ang mga ito. Hari Raya, Upuasa, or Idil Fitr ang pagwawakas ng pag-aayuno.
ito ang pinakapista at sagana ang pagkain sa araw na ito. Kung titingnan yung holiday yan class yung sinasabing Eid al-Fitr, because that is the culmination. After 1 month na ginagawa nila yung pagpupuasa, last day nila class, yun yung Eid al-Fitr. Sa Eid al-Fitr naman class, yun yung hindi na sila dyan nagpupuasa. Parang malaking pista ang nangyayari. At ang last naman class, ang panglima is ang Hajj o paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca. Ang banal na lungsod ng Mecca ang sentro ng pananampalataya ng mga Muslim. Dinarayo nila ang Kaaba, isang pahabang batong marmol na nakatayong bantayog sa isang liwasan sa Mecca na itinuturing na sagrado ng mga Muslim. Inaatasan ang bawat Muslim na may sapat na kakayahan, pinansyal, at malusog ang pangangatawan na makarating sa Mecca sa Saudi Arabia kahit minsan lamang sa kanilang buhay. Ang sinumang Muslim na nakapaglakbay at sumamba sa banal na lungsod ay pinapayagang maidugtong sa kanilang pangalan ang salitang Haji. Okay. Sa mga Muslim naman na they can afford to travel, they're healthy enough to travel, they are advised to visit to Mecca. And kapag nakapag-visit na sila sa Mecca class, pwede na nilang dugtungan ang kanilang pangalan ng Haji. Okay? Next, yun yung tungkol sa mga Muslim. Now, pangalawang pagsasanay, malapit na tayong matapos. Letter A, isulat ang O kung opinyon at K kung katotohanan ang bawat pahayag. Again, O kung opinyon at K kung katotohanan. When you say opinion class, ibig sabihin opinion lamang. Wala kang basihan sa pahayag na yan. Pag sinabing katotohanan, it's really true. Okay, may basihan ka. Next. Tingnan natin sa unang bilang. Bahagi ng kultura ang panitikan. Okay, kung sa tingin mo, opinion yan, isulat mo ang O. Kung sa tingin mo, katotohanan yan, isulat mo ang K. Number 2, ang panitikan ng ating mga ninuno ay mahirap pag-aralan. Okay? Number 3, may panitikang nakasulat at bukang bibig ang ating mga ninuno. Number 4, bahagi ng panitikan ng ating mga ninuno ang mga salawikain at bugtong, and so on and so forth. Again, uulitin ko. Pag sinabing opinion, maaring para sa iyo, okay, ngunit as a whole, hindi. Walang basihan. Okay? Next, letter B. Sa letter B, kung titingnan nyo, may panoto din ito. Tukuyin ang sumusunod. Hanapin ang sagot sa kanan. Isulat ito sa patlang. Okay. Siya ang kataas-taasang Diyos ng ating mga ninuno. Lahat ng sagot class ay nandito sa kahon na ito. Pipiliin nyo lang at isulat nyo dito sa patlang. Next, letter C. Tapusin ang mga pangungusap. Okay. Dugtungan mo dito. Okay. Ang mga unang Pilipino ay naniniwala sa, okay, dugtungan mo. Anong kanilang pinaniniwalaan? Next, number 2. Ang mga unang Pilipino ay sumasamba sa pamamagitan ng, in what ways they worship. Dagdagan mo dito. Ang mga inihandog nila ay, it was mentioned in our discussion a while ago kung ano yung kanilang mga handog or alay sa kanilang mga Diyos-Diyos. Number 4, naniniwala sila na ang mga espiritu ng namatay, nilang kamag-anak ay, nasaan na daw yung mga espiritu ng kanilang kamag-anak na namatay. At number 5, ang relihiyon nila ay batay sa, saan nakabase, nakabase. Okay, ayon. Okay, dito nyo isulat ang inyong sagot. Next, letter D. Sagutan at ipaliwanag. Saang dako ng Pilipinas unang lumaganap ang Islam at paano? Okay, saang dako? Which part of the Philippines? Saan? Okay, balik-aral, basahin mabuting muli ang inyong diskusyon at sagutan. Paano sumamba ang mga Muslim? It was explained how they worship. Ano ba? Nakatayo lang ba sila? Sumasayaw ba sila? Sulat nyo yan. Number 3, ano-ano ang ginawa ng mga Muslim bago magdasal? Okay. What they need to do before they pray?
Ano ba ang mga ginagawa nila bago sila na pray? Number 4, ano-ano ang kanilang ginagawa kapag Ramadan? Okay, it was explained a while ago. Number 5, ano-ano ang mahalagang aral ng Islam? Okay, yun yung mga tanong. At sa letter E naman, class, sumulat ng 3 talatang tula na naglalaman kung paano tayo makakatulong sa ating bansa o pamayanan. Ang batayan ng pagmarka ay nasa huling bahagi ng module. Kung titingnan nyo ang ginawa kong module na ito, class, meron kayong makikitang rubrics doon sa hulihan. Ang rubrics, class, ay ginagamit upang malaman nyo kung ano ba ang batayan, kung paano ko i-grade ang ginawa nyong tula. Kaya bago kayo gagawa, marapat lamang na basahin nyo muna ang ginawa kong rubrics nang sa gayon alam nyo kung ano ang aking basihan sa pagmarka sa inyong mga ginawang tula. By the way, walang space, ma'am, saan po isusulat. Ang tula nyo ay maaari nyong isulat sa isang bond paper at pagkatapos noon ay staple nyo lang dito banda ng inyong module. Sana na unawaan. Now, pupunta tayo sa pangatlong letra ng ating learning design, which is letter O. It's in O for help. Okay, babasahin ko. Isang Pilipinas sa mga bansang mayroong pinakamaraming relihiyon. Tulad na lamang sa inyong mga kaklase. Hindi lahat ay mga Kristiyano. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipakita ang iyong paggalang sa lahat ng relihiyon ng iyong mga kaklase? How can you show that you respect all kinds of religion? Explain. Okay. Of course, kung titingnan nyo sa iyong mga kamag-aral, hindi naman kayo lahat Katoliko, hindi kayo lahat Adventist, hindi kayo lahat, ang iba, mayroon din silang mga kaklase na unbelievers. Okay. Bilang isang mag-aaral, how can you show respect? Paano mo maipakita ang paggalang sa lahat ng relihiyon ng iyong mga kaklase? Okay, explain in this part. Short answer will do as long as it's spot on. Okay? I don't like long answer. As long as the thought is there, it's good with me. Okay. Next situation. Isa sa iyong mga klase ay pinagtawanan ng iyong kaklase. Isa sa iyong mga kaklase ay pinagtawanan ang inyong kaklaseng Muslim dahil sa kanyang pananamit at sa kanyang natatanging gawi. Paano mo ipaliwanag sa kanya ang mga kaulat-galian ng mga Muslim at kanilang paniniwala nang sa gayon hindi na niya uulitin ang kanyang ginagawa? What should be your reaction? How you are going to deal with that kind of situation? You saw one of your classmates who is a Muslim was being laughed, being mocked, being bullied because of his attire, because yung mga damit niya. How can you help her? How can you educate your classmates that that is part of their culture? Okay? Give me a concrete or small way. I want a situation. Yung paano mo talaga gagawin. Anong gagawin mo una, pangalawa, and pangatlo? And do you think you will succeed with that kind of strategy? Write it here. Okay? Do not just write anything. Please do think. Mag-isip muna. Okay? I hope naintindihan ang bahaging iyan. Okay, second to the last. Letter W sa ating learning design, which is crown, meaning with connection. The same with what we did in the previous modules. What you need to do is check the box here. Gumuhit ng bandila. Ayon dito. Still, you are going to draw a watawat. Kung sa tingin nyo pananampalataya, Christ-centered yan, purpose-driven yan, adventure-seeking yan, child-friendly yan, ecompathic yan, socially relevant yan, you are going to draw a bandila here. Sabihin nyo, ma'am, dalawa eh. O, kung dalawa sa tingin nyo, for example, pananampalataya para siyang socially relevant and eco-empathic para sa iyo. So, dalawang box yung guguhitan mo. Okay? IFL, walang magiging Hudyo o Griego man. Walang magiging alipin o Malaya man. Walang magiging lalaki o babae man.
sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus, sabi ng Galatians chapter 3 verse 28. Okay. Kung tingnan natin, walang magiging Hudeo o Grego, walang magiging alipin o Malaya, walang magiging lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. It is very clear that the Bible says that we have no rights to mock at somebody. Hindi man natin yan kadugo, hindi man natin yan karelihiyon, hindi man natin yan kakulay, hindi man natin yan ka-level kung titingnan nyo, but in the eyes of Jesus, all of us are the same. Dapat yun yung isa puso natin. Okay? That is the very core of our lesson today. Whether you are a Christian, you are a Muslim, whatever religions you belong to, in the eyes of the Lord, all of us are the same. You, as a grade 5 student, ano sa tingin mo? How do you reflect on that verse? Write it here. Okay, for the last part of our learning design, which is nurture hope. Okay, which is letter N in our crown. Sa ating pagtatapos, sumulat ng 3 talata tungkol sa iyong karanasan habang ginagawa mo ang module na ito. 3 talata meaning 3 paragraph. Nakapaloob sa unang talata ang iyong mga inaasahang matutunan sa module na ito. While reading first on the title of your module, what are your expectations? Okay, ano yung inaasahan mo? Pagbasa mo pa lang sa title, what are your expectations na matutunan? Nasa pangalawang talata naman nakapaloob kung saan o anong bahagi ng module ang hirap na hirap kang gawin. Okay, sa first paragraph nakasulat, what are your expectations while reading the title? The second paragraph should talk more about which part of your module do you find it hard to answer, hard to understand. And the last and the third paragraph, sa ikatlong talata naman nakapaloob kung paano mo nalampasan ang paghihirap na iyon sa tulong ng Panginoon. Okay. First paragraph should talk about what are your expectations while reading the title. The second paragraph should talk about on which part of the module is very hard for you. And the last paragraph, the third one, should talk about how you overcome those challenges by the grace of the Lord. Ang bawat talata ay dapat binubuo ng 3 hanggang 4 na pangungusap, ngunit hindi hihigit sa 5 pangungusap. It's very short paragraph. Maiksi lang to class. Each paragraph dapat 3 to 4 sentences, not more than 5. Okay? Dapat walay tag-5 ka sentence. Short only. I want the most important detail. Okay? Sana, and please, do write it nicely. Yung mababasa ko naman, class, kapag nagwawasto na ako ng yung mga module. Okay? Isusulat nyo dito. At sa pagtatapos, makikita nyo dito ang ating verse kung saan naka-base ang ating learning design na crown. It's in James 1 chapter 12. It says, "Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life, which the Lord has promised to those who love him." Okay? So sa pagtatapos, tayo ay manalangin. Basahin niyo ang panalangin na isinulat ko dyan. Sabi dito, "Ama naming banal na makapangyarihan, kami po ay taimtim na nanalangin sa inyo. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming ginagawang kasalanan sa inyo. Naway kami po ay patuloy na inyong gabayan sa araw-araw. Maraming salamat po sa lakas na patuloy naming tinatamasa. Naway kami ay bigyan ng lakas at naway ang aming bigyan pansin ang pagpapahalaga sa aming kultura ng aming mga ninuno. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan sa araw-araw kasama ang mga mahal na pamilya. Ito ang aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsamang muli at magkikita-kita muli tayo sa susunod ninyong module. Paalam!